So ang pagpapawala ng bisa ng sumpa, napakasimple lang po. Kung saan sa panahon natin ngayon, hindi po nila alam. So ngayon, mga kapatid natin na may mga hindi pa rin pagkakaunawaan, hindi pa rin pagkakasundo, hindi pa rin nag-uusap hanggang ngayon, nandito na po ang pagpapawala ng bisa sa mga sumpaan na binitiwan ninyo. Huwag niyo pong hahayaan na paglalaruan tayo ng demonyo. Huwag niyo pong hahayaan na magpapatuloy ang ating kasalanan. Allah, 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 Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala afdalis salati wa atammi taslim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ating pag-uusapan ang kaugnay sa napapanahon o madalas na nangyayari sa pagitan ng mga Muslim, lalong-lalo na sa magkakamag-anak, kung saan nagsusumpaan na hindi na sila mag-uusap dahil sa isang problema. Ika nga pinuputol ang ugnayan sa pagitan nila. Actually, ito ay na-experience ko na nakita mismo sa lugar natin yung mga ganitong sitwasyon o ganitong pangyayari kung saan hanggat sa kaninu-ninunuan, ika nga, ay hindi na ikinakasal ang magkakamag-anak dahil sa nangyaring sumpaan ng mga matatanda na hindi na pwedeng magsama yung pamilyang ito at ang pamilyang ito, ika nga, dahil sa nangyaring sumpaan sa pagitan nila. Ito ba ay pinahihintulutan sa Islam at dapat bang i-apply at yung bang sumpaan ng mga matatanda ay dapat nating sundin? Dapat ba nating sundin yung kanilang mga sumpaan na ang pamilyang ito at ang pamilyang ito ay hindi na pwedeng magsama at hindi na pwedeng ikasal, sabi nila. Dahil daw kapag daw ikakasal ay magiging abnormal ang kanilang mga anak. Actually mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, unang-una obligado sa pagitan nating mga Muslim na huwag puputulin ang ugnayan natin sa ating mga kamag-anak. Obligado po yan. Sa kapatid mo, sa magulang mo, sa mga pinakamalapit mong kamag-anak, huwag mong puputulin ang ugnayan mo sa kanila kasi maaari na umiksi ang buhay mo. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Ang sino man na nais niya na bigyan siya ng Allah ng biyaya na walang limit, walang limitasyon, napakadaming biyaya, at pahabain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang edad, ang kanyang buhay, ay huwag niyang puputulin ang ugnayan niya sa kanyang mga kamag-anak. Ngayon, minsan may mga pagkakataon na sumusumpa ang tao na hindi na niya kakausapin ang kanyang kapatid. Sumusumpa ang tao na hindi na kakausapin ang kanyang pamangkin o ang kanyang tita o ang kanyang tito o ang malapit niyang kamag-anak. Nagkaroon ng sumpaan, maaari na dahil siguro sa mga problema na hindi pagkakaunawaan, tapos nagkaroon ng sumpaan. Ito ba ay pinahihintulutan sa batas ng Islam? Kung sakali na nagsumpaan na, so paano mangyayari dito? Kinakailangan bang ituloy na ito dahil sumumpa na ako? Hindi ko na ba pwedeng i-break yung ginawa ko na ito? Hindi ko na pwedeng bawiin kasi sumumpa na ako. Kasi may mga ganun paniniwala Dahil sabi niya, dahil nakapanumpa na ako, na hindi na kita kakausapin, hindi na kita dadalawin sa bahay mo, hindi na ako tatawag sa'yo, at puputulin ko ng pagiging kamag-anak ko sa'yo. So, kailangan kong sundin ito dahil nanumpa ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo, ng panunumpa ay dapat nating gawin. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong gagawin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging harang o pipigil sa inyo sa panunumpa sa Kanya upang hindi kayo gumawa ng kabutihan. Huwag kayong
manunumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nyo gagawin ang isang bagay na pinahintulutan bagkus inutos sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang isang bagay na iniutos upang tayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya magkaroon ng gawain na ayusin ang mga tao sa pagitan nila. Huwag kang manunumpa na hindi mo gagawin ang bagay na ito. Dahil hindi po pwede yon. Hindi po pwede na manunumpa po tayo na hindi natin kakausapin ng ating kamag-anak. Hindi po yun pwede. Ipinagbabawal po sa Islam kasi kapag kapinutol mo ang ugnayan mo sa iyong kamag-anak, napakalaking kasalanan. Kasama yun sa min kaba'ir dunub, ang putulin mo ang ugnayan mo sa iyong kamag-anak. So ngayon, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man halafa fi qati'ati rahim o fi ma la yasluhu fabirruhu an la yutamma o yutimma ala dhalik. Ayon sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang sino mang sumumpa na puputulin niya ang ugnayan niya sa kanyang kamag-anak, puputulin niya ang ugnayan niya sa kanyang kamag-anak kung saan ito ay obligado sa kanya, so kinakailangan huwag niyang gawin yun. Kinakailangan huwag niyang gawin yun. Fabirruhu, yani hindi nangangahulugan na gagawin mo yun. Bagkus, isirain mo yun at ituloy mo ang ugnayan mo sa iyong kamag-anak. Ngunit ano ang kapalit? Ano ang kapalit? Sa mga kapatid ko sa Islam, kapag po nagkaroon ng sumpaan sa pagitan ninyo sa inyong mga kamag-anak, kailangan po yung sirain yun, yung sumpa na yun. Kailangan nyo pong ituloy ang inyong ugnayan. Kaya nga po may mga reunion para po matuloy-tuloy ang ugnayan. Huwag pong magkaroon ng paniniwala na dahil nagsumpa ng mga ninuno natin ay hindi na pwedeng pagsamahin ang magkakamag-anak na ito dahil may sumpaan ng mga ninuno natin na bawal na pagsamahin. Wala pong katotohanan yun. Sa kanila lang po, pero hindi po tayo kasama doon. So dito mga kapatid, ang obligado sa iyo para masira yung sumpa na yan, para hindi ka magkasala, kasi kapag sinunod mo yan, tuloy-tuloy ang kasalanan mo. Pag sinunod mo ang sumpa mo na yan, na hindi mo nakakausapin ng kamag-anak mo, tuloy-tuloy ang kasalanan mo. Tuloy-tuloy ang kasalanan mo. Ngunit, paano ko babayaran yung sumpa na binitiwan ko para mabisita ko ng kamag-anak ko, para matawagan ko na, para magkausap na kami? So, ang dapat mong gawin, gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kabayaran nito, okay, bago yan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin, fara'a ghayraha khairan minha, falyukaffir an yaminihi wal yaf'al. Ang sino mang sumumpa sa isang gawain at nakita niya na yung ginawa niya na yun ay may mas mainam pa pala na dapat niyang gawin. Kung saan pinutol niyang ugnayan sa kamag-anak, yung pala hindi pala pwede yun. Bagkus ang mainam pala sa kanya ay huwag niyang putulin ang kanyang ugnayan sa kanyang kamag-anak. So anong dapat niyang gawin? فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. Kailangan niyang bayaran ang kanyang panunumpa na yun, ang kanyang isinumpa na yun. Ibig sabihin, huwag niyang gawin, pero may kabayaran, may piyansa ang kanyang panunumpa na yun, yung tinatawag na kafaratul yamin, at ituloy niya ang ugnayan niya sa kanyang kamag-anak, magpakumbaba siya. So ito, narito ang mga kabayaran mga kapatid, babasahin ko sa inyo ang mga kabayaran sa sino man na sumumpa na hindi na niya itutuloy. Hindi na niya itutuloy yung kanyang sinabi at ito po ang kabayaran para hindi na po tayo magkasala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Hindi kayo parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang panunumpa na hindi niyo sinadya. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Pero parurusahan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong panunumpa na talagang nasa intensyon nyo yun, nagagawin nyo talaga. Ngayon, gusto mo na hindi nagagawin. Gusto mong putulin ang iyong isinumpa at gusto mong ituloy ang ugnayan mo sa iyong kamag-anak. So, ito po ang kabayaran para mawala po yung bisa ng inyong panunumpa. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ. Para mapawalang bisa ang panunumpa mo kapatid, para mapawalang bisa ang sumpaan na yan, para matuloy ng ugnayan sa kamag-anak mo, putulin mo na yan, yung sumpa na yan,
Pawalan mo ng bisa sa pamamagitan, unang-una, it'amu asyarati masakin, magpapakain po kayo ng 10 mahihirap. Una, magpakain po kayo ng 10 mahihirap. Isang kainan lang. Kung hindi nyo kayang pakainin, bigyan nyo sila ng mga 1.5 kilo. Bawat isa, bigyan nyo sila ng 1.5 kilo. So 10 na yan, bigyan mo bawat isa sa kanila 1.5 kilo. Samahan mo na rin ang ulam. Kung hindi mo naman kaya, dahil malayo ka at minsan mahirapan ka pa na mag-prepare ng pagkain, so bigyan mo na lang sila ng pera. Katumbas nun ay presyo nung halaga ng 1.5 kilo ng bigas. Dagdagan mo na rin para sa kanila. Yun ang unang kabayaran. Pag kaya mo. Min awsati ma tut'imu na ahlikum, yung katamtaman lang na pinapakain mo sa pamilya mo. Yun nga. 10 mahihirap kung kaya mong pakainin. Kung hindi mo sila kayang pakainin, okay, kiswatuhum, ito ay optional, hindi po obligado, hindi po in order ang pagpili dito bilang kabayaran. O kaya, okay, kiswatuhum, o kaya ay bigyan mo sila ng damit. Bigyan mo sila ng kasuotan na pwedeng gamitin sa sala. Yung 10 na yon, meron kang mga extra ng damit dyan, meron kang tob, o kaya namang kasuotan dyan na pwedeng ibigay sa kanila. So yun na lang ibigay mo para mapawalang bisa yung sumpa mo. Aw tahriru raqaba, o kaya ay magpalaya ka ng alipin kung saan ngayon wala namang alipin ngayon. Pero pag hindi mo kaya itong tatlo, hindi mo kaya magpakain ng 10 miskin, mahirap, hindi mo kayang bigyan sila ng kasuotan na pangsala na pwedeng gamitin sa sala dahil wala na rin alipin ngayon. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum. So ang bilang panghuli, pag hindi mo kaya lahat yung binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay mag-ayuno ka na lang ng 3 araw para mapawalan ng bisa yung sumpa na binitiwan mo. Para hindi na po kayo magkasala, so mag-fasting po kayo ng 3 araw at ito po ang kabayaran sa sumpa na inyong binitiwan upang mapawalan ito ng bisa. So ang pagpapawalan ng bisa ng sumpa, napakasimple lang po kung saan sa panahon natin ngayon, hindi po nila alam. So ngayon mga kapatid natin na may mga hindi pa rin pagkakaunawaan, hindi pa rin pagkakasundo, hindi pa rin nag-uusap hanggang ngayon, nandito na po ang pagpapawalang bisa sa mga sumpaan na binitiwan ninyo. Huwag niyo pong hahayaan na paglalaruan tayo ng demonyo. Huwag niyo pong hahayaan na magpapatuloy ang ating kasalanan dahil lang sa sumpa na binitiwan natin. Binigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang gawain, isang kafara na mapapawalan ng bisa ang sumpa na sinabi natin. So, ituloy po natin ang ugnayan natin sa ating mga kamag-anak. Huwag po tayong maniwala na bawal magsama ang mga magulang na nagsumpaan at ganoon din ang kanyang kamag-anak sa kabila na pagsasamahin sila at ikakasal, wala pong katotohanan yun. Yung pong mga nanumpa, sila lang pong may problema. Tayong mga angkan nila, wala po tayong problema at wala po tayong kinalaman sa sumpaan ng mga magulang natin. So, yung mga magulang na buhay pa ngayon, na may mga sumpaan na hindi mag-uusap, pinapayuhan ko po kayo mula sa aking sarili hanggang sa inyo na pawalan po ninyong bisa ang inyong mga sumpaan na binitiwan kung saan hindi na kayo makikipag-usap sa inyong mga kamag-anak. Kasi hindi po pwede yun. Gusto niyo bang magpatuloy kayong magkakasala hanggang sa kayo ay mamamatay? So, ang pinakamainam na tao, mapagkumbaba at marunong magpatawad. At bilang panghuli, actually, si Abu Bakar radiyallahu anhu, nung makialam ang kanyang kamag-anak na si Musatta o si Mistah, nakialam sa pagbibintang kay Aisha radiyallahu anha na siya daw ay nangalunya, kasama si Safwan bin Mu'attal, naniwala siya sa kwento-kwento gaya ng ginawa ni Abdullah bin Ubay bin Salul. So, hindi niya matanggap yun. So, nanumpa siya na hindi niya gagastusan ang kanyang kamag-anak na si Mistah. Sumumpa siya. Si Abu Bakar radiyallahu anhu, pinakamalapit na sahaba sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit natimbangin lahat ng ating pananampalataya, maliban sa mga propeta, hindi makakapantay sa pananampalataya ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Pero nanumpa siya, napuputulin niya ang gastusin niya sa kanyang kamag-anak na si Mistah o si Musatta o si Mistah. Ito ay hadis na naisalaysay ni Aisha radiyallahu anha. Dito ibinaba ng Allah ang aya para pawalan niya ng bisa yun. Ibinaba ng Allah ang aya, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم." Huwag manumpa, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, silang mga mapagbigay, matulungin, sabi niya, mula sa inyo, na puputulin niya ang ugnayan niya, gastusin niya sa kanyang malapit na kamag-anak,
sa mga may hirap, sa mga lumika sa landas ng Allah, ngunit magpatawad kayo sabi ng Allah at magparaya. Magpatawad kayo sabi ng Allah at magparaya. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Hindi niyo ba gusto na patawarin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya kung gusto mo patawarin ka ng Allah, patawarin mo ang kapatid mo ng nagkasala. Huwag kang manumpa. Huwag kang sumumpa na hindi na kayo mag-uusap. Patawarin mo. Kaya si Abu Bakar radiyallahu anhu, ipinagpatuloy niya ang ugnayan niya sa kanyang kamag-anak, ipinagpatuloy niya ang pagbibigay niya ng gastusin sa kanyang kamag-anak at binayaran niya bilang mayroon kafara binanggit kanina, yun po ang susi para mapawalan ng bisa ang mga sumpaan na ito. Inshallah, maputol na po yung mga ganito mga gawain ng mga kapatid natin, lalong-lalo na po marami ito sa mga born Muslim na nangyayari ang ganito kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nag-uusap. So, wag po ganun. Bayaran ang pawalan ng bisa ang mga sumpa upang tuloy-tuloy ang ugnayan sa mga kamag-anak. Huwag po natin puputulin. Bis magbisitahan tayo sa bawat isa, magpapatuloy naman ang ating gantimpala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.